Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na ta with evidence. Kinarama nga ba si Mima Alicia kina VP Sara at Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Mga videos tungkol sa mga videos ni Mima Alicia ba laban kay VP Sara, laban kay PRRD, pinagpiestahan ng mga netizen ngayon. At iba't ibang komento ang kanilang ibinigay hinggil kung ito ay karma o di kaya parte lamang sa drama nila o drama daw. Sabi nila, buhay daw si Mima Alicia. Maniwala tayo na report na yan sa sa mga pulis, 'di ba kabibig? Sabi nila, buhay si Mima Alicia tapos gagamitin laban sa impeachment ni BP Sara. Ay nako, weird stories mga kabibig. So, ito kabibig mga iba't ibang reaksyon ng ating mga netizen hinggil sa nangyayari ni Mima Alicia. Ganun na ba ka-safe ang Pilipinas? Ito pro-BBM vlogger pero na biktima ng karahasan. 'Di ba sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na safe ang Pilipinas, hindi lang ang Manila, kundi ang mga probinsya ng Pilipinas. Ngayon, sa mga nangyayari sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, masasabi pa ba nating safe ang Pilipinas mga kabibig? Pero sabi naman nila, bumababa daw ang porsyento ng kriminalidad sa Pilipinas. Ay naku, ang gulo-gulo, naguguluhan ako. May nakita nga akong video, isang delivery rider may paskin sa kanyang helmet sabing, "Wag niyo po akong wag niyo po akong itsugiin kasi gusto ko pang umuwi, naghihintay pa yung pamilya ko. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Wag niyo po akong saktan." Nakakaawa, no? Makikita natin yung mga paskin, yung mga note na mga driver sa kanilang likod, sa kanilang helmet na wag niyo akong saktan, wag niyo kaming tsugiin kasi naghahanap buhay lang kaming marangal, 'di ba? Sa panahon ni PRRD nangyari ba 'yan kabibig? 'Di ba? Yung iba sabi nung panahon ni PRRD safe kaming gumalaw, kahit hating gabi na kami umuwi, hindi kami takot sa mga iskinita. Pero ngayon parang ayaw na naming lumabas sa bahay kahit nga pati sa bahay, 'di ba? Delikado na. So ito kabibig, ang iba't ibang reaksyon ng mga Pilipino sa nangyari kay Mima Alicia ko. At yung mga videos ni Mima Alicia na nakakagigil pakinggan. Let's watch this video kabibig and ano ang iyong reaksyon? Ito lang ang tanong ko karma na ba ito ni Mima Alicia sa kanyang below the belt na mga opinion at spreading fake news sa pamilyang Duterte lalo na kay VP Sara? Ay naku kabibig, manood tayo sa mga videos kabibig. Unahan si Miko Poke. Bawat Pilipino ay may karapatang punahin ang mga politiko at leader ng bansa. Correct. Karapatan natin yan sa isang demokrasya. Correct. Kapag nauwi na sa personal na insulto, pambabastos, pang-alipusta, at online bullying, hindi na yun makabuluhang pagpuna. Tama ang sinabi ng isang netizen. Karapatan nating punahin ang mga opisyal ng gobyerno, pero dapat maayos at makabuluhan ang paraan. Hindi dapat below the belt, mapanira o puno ng personal na insulto. Ito ang mabigat na usapin tungkol kay Mima Alicia. Walang kaplastikan. Marami sa kanya mga dating pahayag ang itinuring ng publiko na bastos, mapanakit at nakakagalit. Putang ina mo talaga, Sara Duterte. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Uy, grabe yung mga words yung ginagamit, no? Nai-issue ka pa sa panggagancho. Uy! Pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Hindi ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Uy, grabe yung statement na yun. Diba, i-move natin, grabe yung statement niya. Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Hindi ko kailangan dagdagan o baguhin ang kanyang mga sinabi. Pakinggan at basahin ninyo mismo at kayo na mismo ang humusga kung makabuluhang kritisismo pa ba ito o tahasang pambabastos. Makikita sa comment section na sa halip na pakikiramay, galit at masasamang alaala ang nangingibabaw. Pero hindi ibig sabihin nito na tama ang matuwa sa pagkamatay ng isang tao. Walang sinuman ang nararapat patayin dahil lang sa kanyang sinasabi at paniniwala. May pamilyang nawalan, may buhay na nawala, at dapat manaigang hustisya. Dapat tayo magkaroon ng empathy bilang tao. Ang natural nating naramdaman kapag may namatay ay lungkot at awa para sa kanyang pamilya. Pero hindi rin natin maaring baliwalain
ang aral. May epekto ang bawat salitang binibitawan natin. Correct, agree. Ang reputasyon at legacy natin ay binubuo natin habang nabubuhay tayo. Kaya Correct, kapag puro agree. sakit at galit ang naitanim natin, maaaring iyon din ang unang maalaala ng mga tao kapag mawala tayo. Bibi, Correct. mas natatakot kami kung ikaw yung maging presidente. Alam mo kung bakit? Unang-una, takot ka sa accountability. Hello? Takot ka sa transparency. Hello? Yan yung ayaw namin. Dapat kada gawa, dapat accountable ka. Wow. Ayaw namin ng magnanakaw. Paisa ulit. Ayaw namin ng mamamatay tao. Paisa Grabe. ulit. Kung bakit kami mag-e-elect ng kagaya mo at mga kabataan, ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa walang pananagutan. Hala, ayaw nila sa magnanakaw, pero ang sinisigaw ng mga pinklawan noon kay BBM, magnanakaw. Pamilyang Marcos, diktador, magnanakaw. Pero ito mga pro-BBM vloggers, ano ba? So bakit ka ba tatakbo kung kaming mga kabataan, sinusuka ka na namin? Diba? Basahin ninyo ang comment Ano? section. Paano sinusuka? Eh siya nga ang may pinakamataas na trust rating survey kumpara kay BBM na nag-negative, di ba? Hindi para pagtawanan ang nangyari, kundi para makita ninyo kung gaano kalalim ang naging epekto ng kanyang mga salita sa pananaw ng ibang tao. Kaya tanong ko, saan ba dapat magtatapos ang malayang pagpuna at nagsimula ang pambabastos? At anong klaseng alaala ang gusto nating iwan kapag wala na tayo? Mima Alicia, rest in peace. Huy, may punto si Miko Pugi, no? Talagang nilahad niya ang fairness na pagpapakita kung hanggang saan lang ang pwedeng gamitin natin ng freedom of speech. Yung pambabastos at below the belt na banatan, hindi na yung freedom of speech. Parang hindi mo na kinilala ang isang tao na may damdamin din and respetuhin, di ba? Ito ang komento ng ating mga netizen dito kabibig, oh. Yung pinangarap nila na mauuna si Digong sa hukay, ayan tuloy, siya ang nauna. Kinabahan na po sila. Kulang pa yan, masaya kami. Sayang ang retoking mo, girl, maagnas na. Mabait na bata daw yan, sabi ng nanay niya. Sorry to say, karma. O, yun kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen. Ito kabibig, oh. Dito ako dito ako galit. Oh, yun na yung kabibig, oh. Grabe, oh. Wala, grabe. Yun na yung kabibig, oh. Parang ang saya-saya niya na si PRRD ay nandun sa The Hague. Ito pa. Nax, ang huling silip ng Diablo, mga Grabe. minamahal. Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic. Yun Hala? lang. Nax, ang huling silip. Uy, grabe yung mga statement niya, ha? Ito. Kordang, gusto ko pong mapanood nyo ang video na to mga Kordang kasi grabe talaga ito si Mima. Mang alipusta, we wish na machuchugi si PRRD. Ang pagbibintang niya, tsaka kay VP Sara, matalas masyado ang dila mo, ineng. Tapos nalaman pa namin, yung life mo is yung mga ka-live-in mo, baka yun ang tsumugi sa'yo. Alo? Dahil ba sa alitan, sa motor? Kaya labas ang mga Duterte dyan sa nangyari sa'yo. Kaya wag niyong itag yan sa mga Duterte. Pero gusto ko mapanood yung ang video na to kung paano niya pinagtatawanan ang isang matanda na si Tatay Digong. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa Digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Hala, Diba? grabe naman si babaeng. Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Grabe naman sila, no? Naman masyadong intense. Na grabe. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na hindi kami nasasatisfied ba? A few. Grabe. Ito kabibig ko. Ginalitan na talaga na Nasa front tayo ng balitang yan. Si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl,
Cheryl patay ang political vlogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban lang, laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila, si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humingi ng saklolo. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Pero, ano yun? Sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakaabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Opo. Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon, tsaka mamaya babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir. Kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Yun, kabibig. Kabilang nga sa iniimbestigahan Cheryl ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. May negosyo pala silang buy and sell. There you go, mga kabibig. Sabi nga dito sa post, karma ba o paalala lang sa lahat? Sabi ni MP Miko Poge. Hindi ko sasabihin karma ito, hindi rin ako matutuwa kapag may taong dumaraan sa mahirap na sitwasyon. Pero may isang bagay tayong hindi pwedeng baliwalain. Ang salitang binibitawan natin ay may bigat. Noon, normal ang personal na panalait. May mga bansag, memes, at pangungutya na ipinupukol sa mga taong hindi nila gusto. Marami ang natawa, marami ang nakisabay. Kaya sana magsilbi itong paalaala sa ating lahat. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap ng bawat tao. Maaari tayong hindi magkasundo sa politika, sa opinyon, or sa paniniwala, pero hindi yung dahilan para kalimutan ang respeto at pagkatao ng kapwa. Sa huli, hindi lang ang mga post natin ang naalala ng mga tao, kundi pati ang mga paraan ng pagkikitungo natin sa iba. Respect life, respect people. Ikaw, ano sa tingin mo? Karma ba ito o paalala lang sa ating lahat? Yan. Isa yung paalaala. Kung ano kasi ang itinanim natin, yan din ang ating aanihin. Magsalita lang tayo ng ayon sa ating kaalaman. Para sa akin pareho. Kasi dapat lagi nating alalahanin na may mga pagsasalita na masama sa kapwa ay hindi maganda. Both pinagarapo na siya kasi marami siyang alam at nakulangan sa maleta kaya tuloy inuna. Siya tuloy nalagay sa karton, karma is waving. Bumalik sa kanya yung sinasabi niya kay Tatadigong bumaliktad ang pangyayari. Kaya
lang sobrang bilis. O, yun ang kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito. Nakikita nyo ba itong Ito kabiba, meron akong nakita ding i-video ito ha. Ito din. Itong political vlogger na to na maganda din ang kanyang Si reaction. Mima Alicia, isang kritiko at isang anti-Duterte. Kumbaga, nakikita ko to actually naalala ko siya nung panahon na kinulong si Tatay Digong sa dahig. Isa siya sa mga nagsasayaw sa TikTok na pinapasok niya daw sa garapon si Tatay Digong. And isa rin siya sa mga kritiko ni Tatay Digong pati ni Sara Duterte na pinagbumura niya si Sara Duterte, sinabihan niya bobo, tanga, walang pinag-aralan. Oh, grabe din itong magsalita Si Sara Duterte ay isang gago. Alam mo yung magnanakaw, ganun talaga siya magsalita. Lahat ng bumubuka at namumutawi sa kanyang bibig ay puro pagmumura kay VP Sara. Ganun ang ginagawa ni Mima vlogger Alicia na to. No, ngayon, nung panahon na nagkaroon ng rally sa Senate, isa siya sa mga sumugod na kahit wala namang ginagawa yung mga nagrarally doon na mga loyalista ng mga Duterte, dinidilaan pa nga niya. Alam mo yon, sinusugod niya talaga. Ganon ang ginagawa niya para gumulo lalo. Ganon ang ginagawa ng batang to. Ay bata pa ba to? I don't know. Ngayon, pero syempre, ang magiging reaction ko dito mga kababayan, magiging honest ako sa inyo. Hindi po tayo masamang tao. Correct. And ayaw ko pong ibaba ang level sa mga ganitong klaseng vlogger dahil unang-una, hindi po ako masamang tao, may pinag-aralan po ako, especially hindi po madali na mawalan ng ng buhay ang isa nating kapwa vlogger. Kahit na sino man yan, hindi po maganda tignan na tayo ay nagsaya at nagdiwang sa kanyang pagkawala. So, dahil hindi tayo masamang tao, hindi tayo gagaya sa kanila, condolence po sa family ni Mima Alicia. Sa family ni Mima Sana po Alicia. ay makamit nyo po ang tunay talaga na katarungan sa pagkawala ng vlogger na ito. And pasensya na rin kayo sa mga nasabi ng ibang mga vlogger, kung ano man po. Pero hindi po natin siya masisisi. Hindi po natin sila masisisi po kasi iba kasi talaga ang itinanim ni Mima Alicia sa taong bayan. No? So para sa akin, condolence sa family, condolence sa iyo, and especially sa mga kaibigan niya, kapwa vlogger. And yun lang. Ang aking advice lang, mag-ingat-ingat po sa inyo po mga sinasabi kasi bilog po ang mundo. Naniniwala po ako na buhay po ang ating Diyos na bumabaliktad sa atin lahat ng mga sinasabi natin. Babalik at babalik. Triple, doble, triple, times 10 pa ang bumabalik sa atin na karma. Yun po yun. Kung mapapansin nyo mga kababayan, unti-unti na pong bumabaliktad ang gulong. Dahil bilog po ang mundo, bilog po ang gulong, unti-unti na pong umiikot ang gulong na hindi lahat ng pagkakataon sa inyo po talaga. Correct. Unang-una na nga lang dyan, ang pagdidismantle ng ICC, no? Gustong tanggalin, buwagin ng US ang ICC. Agree. Unti-unti na po yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, sunod-sunod na po yan. So, ang akin lang, advice ko lang sa mga vlogger, sana po mag-ingat kayo sa mga binibitawan niyo pong salita. Dahil ang pangit po kasi talaga ng lumalabas sa inyong mga bibig. Doon lang po tayo sa tama, no? Mga kababayan, kung ano po yung nakikita natin at nararanasan nyo ngayon sa bansang Pilipinas, Yun na totoo naman talagang walang flood control na nagawang proyekto. Yun po yung ibalita natin ng tama. Huwag niyo pong pagtakpan. Correct. Kung kayo po ay binabayaran ng mga matataas na politiko, tanggapin ninyo, pero wag naman sobra-sobra. Na para namang papatay na kayo ng tao sa pagva-vlog ninyo, mga kababayan. So, yun lang ang akin na konting hinay-hinay po sa inyo po mga binibitawang salita. Dahil bilog po ang mundo. So, marami nga nagsasabi. So, may isang comment pa ako nakita na ang last video mo is tungkol doon sa sinasabing sakit ni Marcoleta. Nakakasuhan si Marcoleta ng isang doktor kasi nga mali-mali yung informasyon daw ni Marcoleta. Tapos yung ipapasok pa daw sa garapon si Tatay Digong, maraming nagsasabi, sino ngayon nasa garapon, di ba? So yun lang ang akin, mga kababayan, na sana konting ingat sa mga sinasabi natin. Correct. And also po, sa akin po mga kapwa vlogger, hindi po tayo masamang tao. Huwag po natin pagtawanan ang mga nangyari kasi hindi po madali po yun na patayin ka or may isang pamilya mo na papatayin. No, mahirap po yun. Huwag tayong tumawa. Sorry to say guys ha, hindi po talaga ako pabor sa mga taong pinagtatawanan. Kahit na sino pa yan,
wag ninyong pagtawanan ang pagkamatay ng isang tao. Kahit po masama yung ginawa niya, wag niyo pong Correct. wag niyo Agree. pong pagtawanan kasi baka bumaliktad ang panahon sa ako po naniniwala ako, takot kasi ako sa karma, mga kababayan. So yun lang ang akin po, na sana po hinay-hinay po sa mga sinasabi kasi bumabaliktad talaga yan. So mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. So yun po, Kabibig. Ikaw, Kabibig, karma ba ito ni Mima Alicia or just a wake-up call for all vloggers na we have to be very careful and make sure i-report lang yung tama. Yun lang, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.